has conquered death and darkness. In Him we are resurrected. Our God is risen from the grave. Come on, sing. Hey! Our pain had been taken away. For our God is risen. From our God is... Ay, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, magandang gabi po sa atin. Sige po, maglapit na lang tayo. Ang dami yatang bakante. Parang lulubog yung ating bangka dahil hindi tayo pantay. Yun. So, lapit na lang po tayo para mamaya sa mga darating pa meron silang upuan. Sige po, sino po masaya na nandito sa gawain? Sabi mo muna sa katabi mo, kapatid. Nasa church ka ba? Oo, kasi baka wala eh. Medyo tulalay yung iba. Ayan. So, nakatutuwa din ako kasi ang dami natin kasamang tawag sa kanila, next gen. Ayan. So, inaanyayahan lang namin kayo na makinig din, no? Mag-focus din po sa ating gawain ngayon. Amen ba mga next gen? Amen. Amen. Next gen yard. Ate Jen. Ayan. So, sige po, bago tayo magsimula, baka po merong gustong mag-testimony sa atin kung paano naging mabuti ang Diyos sa Kanya. Or hindi man sa'yo, sa family member, may ginagawa si Lord sa family members natin. Meron mo bang gustong mag-testimony? Ayan na, palapan po natin si Lord sa buhay ni Ate Cha. Palapan daw si Lord! Gayon naman pala eh! Ayan. Ayan. Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord sa mga nakakaraang week na nagdaan. Especially po dun sa panibagong taon ng buhay ng mga anak ko. And then, salamat sa Lord kasi, ayun, sobrang saya ko kanina kasi na iraos ko yung mensahe ng core group sa core namin. No? So, sobrang kabado kasi tapos, ayun, salamat sa Lord dun sa experience nga nung Sunday kasi sobrang saya. Hindi pala siya nakakatakot pa. Oh, diba? Tapos, ayun, salamat din sa Lord sa kalakasan, sa paghahayo din. So, napapaglabanan yung mga fear, yung kaba, tsaka yung parang, yung kawalan ng tiwala sa sarili. Ayun, salamat sa Lord kasi lahat yun napagtagumpayan. Tsaka, yun, salamat din sa lagi kong kasama every Saturday, si Myra tsaka si Sarah. Kasi palagi nila akong na-encourage talaga na umalis, bumangon. Ayan. Minsan kasi nagdadalawang isip ako. Parang minsan gusto mo magdahilan. Alam mo yung yun nga, yung, yes, ginagawa nating chip yung brace. So, ayun. So, salamat sa Lord dahil napagtagumpayan. Tsaka, nandun na yung puso na wag gawing cheap yung grace ng Lord. So, yun. Thank you, Lord. Praise God. Si Ate Cha po kasi ay naging substitute ni Ate Michi sa primary meeting namin. So kami yung kasama niya sa meeting. Siya yung pinag-opening prayer namin, kamakaba si Ate Cha. Pero nakaka-bless lang, no? Kasi dati pinag-uusapan lang namin siya sa primary. Pinagpe-pray lang namin siya kasi lagi siyang prayer request ni Krisha. Pero ngayon kasama na namin siya sa meeting. Glory to God! Sige po pala pati si Lord. Ayan, meron pa po bang isa? Ayan, last na. May isa pa po tayong may oras pa. Si Ian? Ayan, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Ian. Salamat sa Lord kasi binigyan ako ng pamilya ng Lord na may sumusuporta sa akin, no? Salamat sa church, sa OG, sa... Ewan ko ba, kung wala siguro ako sa Lord, baka palaglag na talaga ako ngayon. Napakabuti ng Lord sa buhay ko kasi tinutulak niya akong tumayo na kaya ko to, kaya namin ng pamilya namin kasama kasi namin si Lord, no? Naalala ko lang yung devotion ko nung sinend ko sa OG yung kay Jairo. Sinabi niya kay Jairo, manampalataya ka lang. Kasi, tapos nung araw na yun, ko siya, umiyak ako bigla kasi kala ko, wala akong katulong eh. Dalawa lang kami ni Jane, tapos palitan kami ng tatay ko sa ospital. Pero nung kinabukasan na yun, kasi wala na talaga kami, zero balance na talaga as in. Wala na akong hawak na pera para sa bibili na gamot. Tapos nagulat ako pagbukas ko ng GCash account ko may laman. Diba? Napakabuti ng Lord, sabi ko.
Paubaya. Kaya nga natuwan-tuwa ako kasi yung devotion ko talaga sabi. Kasi nung araw na yun, nanampalataya talaga ako sa Lord na ibibigay niya yung kailangan namin. Tapos yun din, tapos salamat din kay Pas A kasi nakulit niya yung kapatid kong kahit 2 araw lang ay umuwi. Samantalang sa akin, 1 taon ko na yatang pinapauwi yun eh. Ayaw umuwi. Kaya praise God pa rin kahit na sa kabila na nangyayari, buhay ang Panginoon. Praise God. Ayan. So, sama pa natin patuloy ang family nila Ian sa ating pananalangin kasi nasa ospital pa rin si Tita Ne. Pero kita naman natin yung kabutihan ng Lord talaga sa buhay nila. And di ba nakita natin sa testimony ni Ian, ganun kahalaga yung church as a family and ganun kahalaga na meron tayong kaibigan na talagang totoong Kristiyano po, no? Yung talagang dadalhin tayo sa mabuting usapan, hindi sa mabuting usapan. Ayan, sige po, alam ko naman na marami pa tayong ipagpapasalamat sa Lord. Sige po, may isa pa. Meron pa akong si Ate Nova. Sige po, palapakan natin si Lord sa buhay ni Ate Nova. Sa akin, yung palang mga plano natin, pag hindi pala will ni Lord, may much better pa siyang ibibigay sa atin. Kasi nag-aayos kami sana ng papers ni Simon para po Australia po. So, medyo sabi ni Jason, hindi muna ngayon kasi baka hindi kayanin natin, ganon. Baka hindi na tayo makauwi, ganon. Iba kasi yung cost of living ng So ngayon, sabi ko, sige Lord, kahit ipagbigyan mo lang kami ng itaas kasi pag bumabaha, medyo hirap kami. Itong last week lang, praise God, may binigay si Lord na blessing. Hindi ko na baka sabihin kasi basta may binigay si Lord na malaking blessing sa amin na kasi meron kaming yung katabing lupa doon sa namin. Nabili na namin yung lupa na yon. So, syempre may mga tumulong din sa amin, si Leslie. Salamat sa pautang. Shout out Leslie. Yun. Tsaka syempre kay Lord kasi sabi ko nga, tapos yung lupa na yun may nag-o-offer sa kanya ng mas malaking halaga. Pero sabi ko, mas kahit na marami kang pera, meron kami Lord sa buhay namin. Kaya sa amin ibinenta yung lupa. Kaya, so kahit di na kami magpataas, pwede na lang kaming mag-expand, magpataas ng yun lang po. Praise God talaga. Talagang kumikilos si Lord sa mga anak niyang talagang sumusunod sa Kanya. Amen. Praise God. Amen. Ayan, dahil po dyan, pwede tayong tumayong lahat at patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Pati po sa mga nasa online, nasa naman tayo. Pwede natin ipalakpak, umawit po tayo bilang papuri sa ating mabuting Diyos. Amen. Amen. Dahil po dyan, nakaka-bless yung mga testimony natin. And I believe lahat tayo merong testimony and enough reason para purihin si Yahweh sa gabing ito. Amen po ba? Amen. Sige po. Hallelujah, Lord. We will continue to praise you, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We believe, Lord, that as we praise you tonight, O God, you will open up the heavens for your people, O Lord. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. We sing sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, church! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman.
walang hanggang papuri, Panginoon, sa iyong kabutihan, kailanman na hindi nagmaliw, Panginoon, para sa amin. Hallelujah, Lord. Maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay? And let's all embrace the presence of the Lord in this place. Hayaan natin na yung kanyang mga kamay, na yung kanyang yakap, ang siyang mag-take over ng ating buhay. Hallelujah, Lord. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong lahat.
ating pasasalamat sa ating mabuting Diyos, sa ating tapat na Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you. Pupurihin ka. Sige po, worship the Lord. Enjoy mo lang yung presence niya. Enjoy mo yung glory ni Lord. Hallelujah. sa buhay ko, tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa Sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantay. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantay. Sabay-sabay po tayo, let's shout the name. Jesus, Yes, Lord. Sige po, let's continue to worship Jesus, our King of Kings and our Lord of Lords. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Sige po, let's worship the Lord with our own words. Yes, Jesus. Yes, Yes, Lord. Hallelujah. Sige po, maaari ba nating sambitan ang Panginoon ng papuri, sarili mong pasasalamat, sarili mong pagde-describe kung gaano siya naging mabuti sa buhay mo this week, kung gaano siya naging tapat sa iyo this week. Oh, hallelujah, Lord. You are beyond worthy, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. 1,000 praise belongs to you, Jesus. 1,000 praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, wala kaming ibang maisip na salita na hihigit pa sa hallelujah, Panginoon. Hosanna in the highest. Hallelujah. 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 Lord, we are so blessed because you are our God. You are our God. Thank you, Lord, na kami pinili mo. Hindi man kami yung mismong bayan mo, Panginoon. Pero salamat dahil pinili mo kami maging kabilang, Panginoon, sa mga taong mahal mo, Panginoon. Salamat na pinili mo kami na pag-alayan ng buhay mo, Panginoon. Salamat na pinili mo kami na hanggang ngayon, oh God, you intercede for us. Salamat na pinili mo kami na hanggang ngayon, pinaparanas mo sa amin yung biyaya mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wala pong ibang hihigit sa katapatan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And salamat, O Lord, for your glory and for your presence na naranasan namin sa gabing ito, Panginoon. Salamat na nakabukas yung langit para sa amin, O God. And because you are our God, O Lord, katulad ng inawit namin kanina, we receive victory, O Lord. We receive healing, O God, in Jesus' name. Hallelujah. We receive whatever we need, O Lord. Hallelujah. As long as we obey you, as long as our hearts are on you, O Lord, as long as our hearts are surrendered to you, Panginoon, we claim all these things will be added unto us.
In Jesus' name. Napakasarap, Lord, na ikaw yung Diyos namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And sa oras na to, Panginoon, I also pray na bigyan mo rin kami ng katulad na ganitong galak, Panginoon, bilang mga disciple mo, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Higit sa hirap ng pagsunod, higit sa hirap ng discipleship, O God, makita namin yung sarap talaga, O God, na naglilingkod kami sa iyo. Yung sarap, Panginoon, na nararanasan ka namin, O Lord. In Jesus' name, maging higit yun, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon, and prepare mo, Lord, yung heart namin sa gabing ito. In Jesus' name, patuloy mo po kaming bigyan ng pusong laman, Panginoon, na lalo pong hubog, Panginoon, magpapabungkal, O Lord, sa iyo pong mga salita. In Jesus' name, Lord, nire-rebuke ko anuman yung spirit na hindi po galing sa iyo, Panginoon, spirit ng pagkalutang, O Lord, nire-rebuke ko po ito in Jesus' name. Yung acne spirit, O Lord, I rebuke it in Jesus' name. Especially, Lord, sa mga tao na usual na pong naririnig yung pag-share ng gospel, O Lord, inaalis ko po ito in Jesus' name, and I pray na magkaroon kami lahat ng teachable hearts. Oh Lord, in Jesus' name, hallelujah. Salamat, Panginoon. And this week, Lord, totoo namin mai-apply yung pag-share ng gospel. Hindi namin matreat as cheap yung grace mo, Panginoon, dahil i-apply namin, marututunan namin sa gabing ito. Thank you, Lord. We welcome you in this place, Holy Spirit. Ikaw po yung mag-lead patuloy sa amin sa kabuuan ng aming gawain. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Woo! Sino po na-experience si Lord? Grabe. Uwian na daw, sabi ni Krisha. Praise the Lord. Napakasarap talaga sa presensya ng ating Diyos. And ang good news ay hindi pa siya tapos. So meron pang mga i-reveal at gagawin si Lord sa kabuuan ng ating gawain. Kaya po ating i-welcome magme-mensahe sa atin sa gabing ito. Siya po ang head ng maintenance team at isa sa primary 12 ni PASM. Welcome po natin si Sister Myra Figueroa. Palapati si Lord. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Ayan, so isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, hello din po sa mga kasama din natin sa online sa gabi pong ito. So tayo po ay manalangin na at wag na nating putulin pa ang presensya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sige po, tayo po ay umuko at manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Amang Diyos, patuloy po, Panginoon, na pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na makapakinig kami muli ng iyong salita, Lord God. Sa oras pong ito, Lord, tanging dalangin ko, Panginoon, na itago mo ko sa iyong likuran, Lord God. Ikaw pong siyang makita, ikaw pong siyang patuloy na maranasan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na makakapakinig ng mensaheng ito, Lord God. Samahan niyo po kami. Mangusap po kayo, Lord God. Holy Spirit, patuloy na ina-acknowledge ka po namin sa kalagitnaan ng gawain po namin ito. Malaya po kayong mangusap sa puso't isip ng bawat isa upang kami, Lord God, ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ito po, Lord, ang aming dalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan, so ano daw po yung gawain natin ngayon? Baka meron pa sa inyong nasa bahay pa yung inyong mga isip. Ayan, so tayo po ay nasa Disciples Night. So ano po yung pinag-uusapan po natin dito? Ayan, so ang pinag-uusapan po natin is about sa gospel or discipleship. So inaasahan po natin ang lahat po ay disciple ng ating Panginoon. Amen po. Ayan, so tayo po ngayon ay nasa week 3 na. So ano daw po yung series title po natin? Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Ayan, maaari daw po ba tayong magbahagi ng gospel nang wala si Lord? Maaari po ba? Pwede po. Pwede daw po tayong maghayo or mag-share nang wala si Lord. Pero sa message po natin, makikita natin yung sagot po ninyo na dapat hindi talaga, na kapag tayo ay naghahayo, dapat kasama talaga natin si Lord. Ina-acknowledge natin si Lord sa lahat po ng ating gagawin. Amen? So sa ating pong message title, pakibasa nga po ulit.
the dependent messenger. So ang ating pong objective, sabi po dito, makita ng bawat isa na hindi tayo makakapag-akay ng kaluluwa kung hindi natin kasama ang Diyos. Tama po ba? Tama po. Hindi tayo makakapag-akay ng kaluluwa kung hindi po natin kasama ang Diyos. Para po sa ating introduction, sige nga po, pakibasa po ulit. Naranasan nyo na po bang maging independent? Ano po nangyari nung naging independent po kayo? Mahirap po mahirap maging independent Ayan. So ano nga po ba yung meaning ng independent? So sabi po dito, ito ay ang kakayahang tumayo sa sariling paa, gumawa ng sariling desisyon at gampanan ng mga tungkulin ng hindi laging umaasa sa tulong o utos ng iba. Or sa madaling salita, pag daw independent, kaya ko na yan. Ako na lang. Tama po ba? Ganon siya. So, dito po sa mensahe natin, makikita natin na dapat po pala, kagaya ng sinasabi sa ating title, na tayo po ay maging dependent messenger. Kasi sa totoo lang, minsan nang nangyayari kasi nagiging independent messenger tayo. Sino po aminado? Makahayo na lang, kahit hindi nakapag-pray. Ano po? Pero dito sa message po natin, ituturo ng Panginoon na maging dependent tayo sa Kanya. Okay po? So ang ating pong key verse ay makikita po natin sa Book of Ecclesiastes. 1 verse 2 to 3. So ano po yung nakasulat dyan? Vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What does man gain by all the toil at which he toils under the sun? So ano daw po yung Ecclesiastes sa Tagalog? Ayan, so basahin po natin yung Tagalog version ng ating key verse. So sabi po dito, ito po yung walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Tunay na walang kabuluhan, ng lahat ay walang kabuluhan. Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Kung mapapansin daw natin yung Book of Ecclesiastes na ito, akala lang natin sa normal lang o natural lang. Pero dito po sa message natin, pwede natin siyang makonect sa discipleship. At handa na po ba kayo na bulay-bulayin itong verse natin? Kasi dito tayo huhugot. Marami tayong mga bagay na matututunan patungkol dito sa ating key verse. Handa na po ba kayo? Ayan. So sabi po dito, bilang disciples, alam po ba natin na meron tayong responsibilidad na ipangaral ang mabuting balita? Amen po. Pero, minsan nakakalimutan natin ang isang mahalagang katotohanan na hindi tayo ang tagapagligtas. Tayo ay mga mensahero lamang. Tama po? At ang mensahero ay hindi maaring umasa sa sarili niyang kakayahan, kailangan niyang umasa sa Diyos na nagpadala sa kanya. Amen po? So para po sa ating mensahe, bubulay-bulayin po natin itong ating key verse. Naniniwala po ako na marami tayong matututunan sa key verse na to. At syempre, kaya natin ito matututunan kasi i-apply din natin. Okay po? So para po sa ating mensahe, number 1, ano po ba yung makikita natin dito sa ating key verse? Pakibasa nga po. The danger of a messenger without God. So kung makikita po natin doon sa unang verse, sa mga ngaral 1 verse 2, walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, tunay na walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. Alam niyo daw po, sa pagdi-disciple, pwede din daw pala natin itong makonek. Halimbawa, mag-share tayo, wala naman si Lord. Sabi nga po dito, sino pang sumulat ng Ecclesiastes? Ayan, si Solomon. Sabi po dito, ang isang taong naranasan ng lahat na kayang ibigay ng mundo, ano daw yung mga katangian ni Solomon na alam po natin? Matalino,
mayaman, makapangyarihan. Pero alam niyo po, sabi po dito sa verse na to, everything is vanity. Kahit na nasa kanya yung lahat, bakit nasabi pa rin niya na walang kabuluhan ng lahat? Kasi sabi dito, bakit ito mahalaga sa isang disciple? Bakit nga kaya? Kasi po, posible po na gumawa tayo ng ministry, mag-share tayo ng gospel, or mag-serve kay Lord, pero ginagawa natin ito na parang kaya natin sa sarili nating lakas. Pwede po ba yun? Pwede po nating gamitin yung sarili nating karunungan, sarili nating lakas, para makapaglingkod kay Lord. Although tama na ginagamit natin yung buhay natin sa Panginoon, pero naniniwala ako na pinakamahalaga pa rin sa Panginoon is yung motibo natin kung bakit po natin ginagawa yun. Kaya nga sinabi ni Haring Solomon, walang kabuluhan. Sige, mag-effort ka, gawin mo to, gawin mo yan, pero wala naman si Lord, walang sense. Nagigets po natin? Iyon siya. So sabi po dito, at kapag ang messenger ay humiwalay sa Diyos, kahit ang mabuting ginagawa niya ay mawawala ng tamang foundation. Naalala niyo po yung topic nung nakaraan? Yung topic po ni Sister Krisha. Naalala niyo po? Ayan. Nawawalan siya ng tamang foundation. Hindi siya nagtatagal. Okay po. Sabi nga po, a gospel without God becomes only a message. Hindi ka na messenger. Nagiging message lang para sa kanila yun. Although, nandoon na sinare mo si Lord, pero nakakalungkot na wala palang impact talaga sa kanila yun. Kasi hindi pala talaga si Lord yung kumilo sa kanila. Nagigets po natin. At mamaya makikita natin sa application yun. At sabi dito sa number 2 po natin, isa pa din na matututunan natin dito sa keywords natin. Sige nga po, pakibasa. Ayan, naniniwala po ba kayo na tayo ay may limitasyon? Sino dito napapagod ng mag-share ng gospel? Sino dito tinatamad na, wala namang nangyayari? 2 times a week, nag-share ng gospel pero walang nangyayari. Baka po, sariling lakas mo na yan, kaya ka napapagod. Baka sarili mong karunungan yan, kaya ka nauubos. Ito po yun. Sabi kasi dito sa Ecclesiastes 1 verse 3, ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Naniniwala po ba kayo na yung pagtatrabaho ng pag-share natin, ay masasabi din nating trabaho din po natin? Amen po. At di ba kapag ka ikaw po ay nasa isang kumpanya, ano ginagawa natin? Di ba binibigay natin yung best natin, yung lahat ng effort natin, mahal natin yung ginagawa natin. So ganun din daw po sa Lord. So yung paglilingkod po natin sa ating Panginoon, ay masabi din po nating trabaho natin para sa Panginoon. Amen po. At hindi po tayo makakagalaw, hindi po tayo makakilos kung wala po si Lord. Okay po? So ano nga po ba yung point po nito? Kung ang buhay ay nakikita lamang sa perspective na under the sun, yun daw po kasi yung ano sa English. Sabi dito, he toils under the sun. Sabi dito, limitado ang resulta. Ang tao, limitado. Resulta, limitado din. Sino daw po ang di nalilimitahan? Si Lord po. Kaya dapat pala yung source ng wisdom, yung source ng strength, ay dapat nakadepende sa Panginoon. Hindi po nakadepende sa mga sarili po natin. Amen po. Sabi nga dito, ang under the sun ay tumutukoy sa buhay na nakikita lamang mula sa pananaw ng mundo o walang eternal perspective o walang pagdepende sa Diyos. Naniniwala po ako na kalooban ng Panginoon na lagi tayong dumepende sa Kanya. Kasi nga, limited lang tayo. Tama po ba? Napapagod tayo, pwede tayong magreklamo, pwede tayong huminto, pwede tayong sumuko. Pero kapag nakita natin ang Diyos natin ay hindi nalilimitahan, dahil nandoon yung pagdepende natin, nandoon yung pagkapagod, pero hindi tuloy-tuloy na pagod ka. Mapapagod ka, hihinto ka, pero babangon ka ulit. Gagawa ka ulit ng mga bagay
na kalooban ng Panginoon po sa atin. Amen po. So number 3 po natin, the dependent messenger understand his need for God. O alam ng umaasang, ano po ba Tagalog ng messenger? Mensahero. Pero alam niyo, sinerch ko siya, pinakamalalim niya, sugo. Yung pala yung pinaka-term din niya na pwede rin nating makita. Sabi dito, ang isang tunay na disciple ay laging dinidesire, ang isang tunay na disciple ang laging desire ng heart niya. Ano kaya? Ang tunay na disciple ang laging desire ng heart niya. Lord, gamitin mo ako para sa plano mo. Natry nyo na po ba yun na kapag gagawa ka ng, mag-share po tayo ng gospel, isa sa prayer mo na magamit ka ng Lord. Lord, gamitin niyo po ako sa plano mo. Kahit kinakabahan ako, nahihiya ako, natatakot ako, Lord, gamitin mo ako. Yun, nandun yung pagka-desperado mo na, Lord, gustong-gusto ko itong gawin, kaya lang nahihiya ako eh. Pero yung plano mo pa rin yung masunod. Na-experience na po ba yun? Wala po. Amen po. So sabi po dito, ang dependent messenger ay umaasa sa Diyos bago siya kumilos. Ang dependent messenger ay umaasa sa Diyos habang nagsasalita. At isa pa, ang dependent messenger ay binibigay sa Diyos ang resulta. Ang galing makikita natin yung pagiging dependent niya. Mula umpisa, sa gitna at sa huli, nandun yung pagdepende niya sa Panginoon. Hindi yung pagka may kailangan lang tayo, tsaka lang tayo didepende kay Lord. Lord, mag-aano po ako ngayon? Sige, didepend muna ako sa'yo. Turuan mo ko ganito. Pero alam nyo po, ang pagdepende ay hindi lang paminsan-minsan. Ang pagdepende po sa ating Panginoon ay dapat po maging lifestyle ng buhay po natin. Amen po. Amen po ba? At para po sa ating application, sa application po natin bilang disciple, practice humility and dependence on God. Ano daw po ulit? Bilang disciple, kailangan po ba natin ito? Amen po. Bilang disciple, kailangan nating kilalanin na without God, we can do nothing. Yun po dapat yung makita natin. Alam niyo po, gusto ko lang pong mag-share po sa inyo. Nalilid lang ako mag-share kasi alam to na nasi-share ko na to sa kanila. Ako po kasi talaga, hindi talaga ako magaling magsalita. Kinukwento ko yan kay Pas M na kapag mag-share ako ng Word of God sa ibang mga tao, haharap pa po ako dito sa inyo, sa mga tao din na i-encounter ko, talagang nandun yung takot. Nasasabi ko minsan sa sarili ko na, Lord, hindi ako magaling. Hindi ko po alam kung isasabihin ko, ganyan. Pero alam nyo, nakakatuwa na isang patunay na kung ikaw ay nakadepende sa Panginoon, siya yung magsasalita para sa'yo. Sabi nga dito, lagi nating tandaan na hindi tayo ang dahilan kung bakit may naliligtas. Isa pa to sa maaring magpatama ng motibo natin. Lagi po nating tandaan na hindi tayo ang dahilan kung bakit may naliligtas. Hindi dahil magaling tayo magsalita, hindi dahil magaling tayong mag-approach ng mga tao sa paligid natin, o hindi dahil din magaganda yung mga strategy natin, yung mga plano natin. Pero alam nyo kung ano? Pero ito ay dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya kang gamitin ni Lord. Hindi mo maaaring sabihin kay Lord na hindi ka marunong magsalita. Hindi mo din pwedeng sabihin kay Lord na utal ako, Lord. Hindi ako matalino. Kasi kapag nakita mo to, na kaya ko to gagawin dahil sapat ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng taong ito. Kahit hindi ako magaling, maaaring kumilos yung Diyos sa buhay ng taong ito. I pray na na-encourage po kayo. Baka meron po sa inyo na nalilimitahan dahil iniisip nila na baka hindi ako para dyan.
Ako din po. Meron tayong mga leaders dito sa church natin na hindi sila magaling magsalita. Pero nakadepende sila sa Panginoon dahil kaya nawiwin nila yung mga taong yun. Yun lang naman talaga dapat yung panghawakan natin eh. Yung pagdepende sa Panginoon eh. Na Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan dahil hindi po ako matalino. Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan kasi napapagod ako. Alam mo yung lahat ng bagay na gagawin mo sa buhay mo, lagi kang naka-ask kay Lord. Lagi kang nakadepende sa Panginoon. Kasi sabi nga, without God, we can do nothing. Lord, ganito yung heart ko eh. Wala ako kung wala ka. Hindi ko mawiwin yung sinesharean ko kung hindi kita kasama. Hindi ako makakapag-lead ng mga disciples kung wala ka. Nagigits po natin? Kaya nga sabi po dito, kaya bago tayo maging messenger, dapat matutunan muna nating maging dependent follower. Tama naman po madaling isend ka ng Lord kapag nakita niya na yung puso mo ay handang sumunod sa Kanya. Baka hinihintay ka lang talagang mag-respond ng Panginoon. Kaya ka naman yung isend eh. Kasi pinili ka niya. Kaya lang minsan, pag sinabi ng Lord na, dito tayo. Ay Lord, may gagawin po ako. Pag sinabi ni Lord, maghayo tayo doon. Ay, hindi po ako pwede eh. Nagigets po natin? Dapat pag sinabi ni Lord na dito tayo, sige Lord, saan tayo? Yung pagtugon mo na yon, pinapakita ng Panginoon na ikaw ay messenger niya. Kaya pala dapat una yung pag-follow eh. Kasi hindi masasabi na messenger ka kung hindi ka naman pala sumusunod. Nagigets po natin? Amen po. Number 2 po natin, bilang mga discipler. Ano po yung nakasulat? Sino po dito na pe-pressure pag nag-share ng gospel? Minsan po ayan. So ano nga bang kadalasan na rason kung bakit di po tayo nag-share ng gospel? Kung tatanungin po kayo. Ha? Pressure talaga. Ayan. Sa iba po, nahihiya po. Kinakabahan. Ayan. Sabi po dito, kadalasan may kaisipan tayo na paano kung hindi niya tanggapin. May mga ganyan po ba kayong kaisipan? Sa madaling salita, i-reject tayo. Pero alam nyo po, dito pala pumapasok yung pressure. Tandaan nyo po, pag pala pinayagan ninyo yung ganitong kaisipan, papasok na yung pressure. Dapat pala, pag sinabi na, bakit i-reject ako nito? Hindi, i-cut mo agad. Gawin mo agad para mawalay pressure. Ano po, kaya nagkakaroon ng pressure dahil sa mga excuses po natin. Kaya tayo nape-pressure kasi sa mga baka kaya. Paano kaya? Yung mga agam-agam ba natin sa isipan? Pag kami nilid si Lord, go tayo. Sige na, kahit kabado. Nagigets po natin? Sabi nga po dito, tandaan po natin, para hindi tayo ma-pressure, hindi po natin trabaho, o ang trabaho po natin ay ipahayag ang katotohanan sa pag-ibig. Kapag ganito yung motibo natin, panigurado malulusaw yung pressure na yan. Sabi nga po dito, mag-share tayo hindi dahil gusto nating patunayan ang ating mga sarili, pero mag-share po tayo dahil mahal natin ang tao at gusto nating makilala nila si Jesus. Nagigets po natin, hayaan po natin na malusaw yung mga pressure na yan sa pagsunod po natin sa command ng Panginoon sa atin. Kaya po tayo nape-pressure kasi nga po, nag-say no ka agad sa isip. Nagigets po natin. At sa ating pong conclusion, si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng dependent messenger. Alam niyo po ba yon? Isa sa nakita ko dito sa mensahe, bago niya tayo maging instrumentong mga mensahero, siya yung naunang naging mensahero para sa atin. Pinadala siya dito ng ating Diyos Ama
para maranasan natin yung kaligtasan. Kayo pong mga nakaupo dito, yung mga nasa online natin. At ngayon, sa pagkakataong ito, ginawa na ng Panginoon yung part niya. At umaasa ang Panginoon na sa pagpili niya bilang mensahero ng bawat isa po sa atin, gawin din po natin yung part po natin. Sabi nga po dito, paano natin masasabi na si Jesus ay naging dependent messenger? So sabi po dito sa John 5:30, wala akong magagawa kung sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi ng aking Ama, kaya makatarungan ang hatol ko dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Itong verse na to, makikita natin, ito yung time din na sined niya yung sarili niya para maranasan yung kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Hindi po lahat ay ligtas na, tama po ba? Kaya nyo po narinig yung kaligtasan. Bakit po kayo naririto? Dahil gusto ng Panginoon gamitin din po kayo para sa mga tao na hindi pa po ligtas. Kung meron sa inyong mga nililid na mga tao, ang tagal-tagal ka ng kinukulit ng Lord, huwag naman nating sayangin yung paulit-ulit na pagtawag ng Panginoon sa atin para magamit ka, para maranasan din nila yung kaligtasan sa buhay nila. Paggamit po tayo. Amen po. Marami pang mga tao sa labas na nangangailangan ng kaligtasan. Hindi po dapat tumatapos po sa atin. Okay po? Huwag po tayong ma-pressure. Makita natin yung ginawa ng Panginoong Yesus para magawa din po natin yung part po natin. Amen po? Amen. At bilang encourage ko lang din po sa bawat isa po sa atin, maging dependent po tayo palagi sa Panginoon sa lahat po ng gagawin natin. Amen? At dahil dyan, yun po ating mensahe. Napa-stop ako sa likod eh. Stop. Praise God. Sino po na nagising sa mensahe? Parang tulog pa rin. Nakinig ba? Ano po yung message natin? Dependent messenger. Yun naman na yung mensahe, no? Ang iksi lang naman ng parang pinaka-point niya na pag tayo ay nag-share nang wala si Lord, ano daw po yung resulta? Sabi sa Ecclesiastes, ito ay walang kabuluhan. And habang kanina nasa likod ako, no, pinag-pray ko and minimeditate ko nga yung message natin. Pag tayo pala ay nagpatuloy na mag-share ng Word of God independently, meron din tayong nararanasan na bunga na hindi natin namamalayan. So dito aminado, minsan nag-share siya independently, yung hindi siya nakadepende kay Lord. Yung mag-share, basta may ma-sharean lang, basta hindi ako masita na hindi ako kumpleto sa balasik. Di ba? Basta ma-share ko, ma-post lang, may ma-story. Basta online evangelism. Pero di kasama si Lord. Meron ako nakitang dalawang bagay na pwede palang nangyayari sa atin na hindi na namamalayan. Ulitin ko, no? Kapag tayo ay nag-share na hindi natin kasama ang Lord, dahil nga ito ay walang kabuluhan, maaari talaga tayong walang bunga. Kaya di ba kahit share naman ako ng share, walang nagpapakonsolidate. Dami-dami ko namang pinopost. Walang nagre-reply sa post ko. Wala tayong bunga. Tama ba? Kapag ka tayo lang, nawawalan tayo ng bunga. At pagka wala tayong bunga, anong effect nun sa atin? Nabu-burn out ka. Ayoko na nga mag-share kasi wala naman akong fruit. Ayoko na nga mag-share kasi wala namang nakikinig sa akin. Ayoko namang mag-share. Wala namang nagpapakonsolidate sa akin. Not knowing or hindi natin nare-realize agad na ang pinakapunot dulo pala, hindi dahil sa hindi ka magaling, hindi dahil sa hindi ka panipaniwala yung sinasabi mo, pero dahil pala hindi natin kasama ang Diyos nung tayo ay nag-share. Intindihan po natin? Pangalawa, sabi ko dito, when we share naman the Word of God na independent, no? Wala nga si Lord, yung tayo lang. Nakikita mo lang yung sarili mo na ikaw yung magsasalita, effort mo yon, nakakahiya.
hindi ka magsisimula. Nagets po natin yon? Kapag nakita mo na ikaw yung mag-share, bawa si April na mahiyain, si April na walang masyadong alam sa Bible. Pag ako yung mag-share, makakapagsimula ba ako kung iniisip kong ako yung mag-share? Nang ako lang? Diba? Kasi kaya tayo nalilimitahan kasi hindi natin nakikita na meron nga palang Diyos. Hindi nga pala tayo. Sabi sa kakatabi mo, kapatid, it's not about you. Oo, wag ka masyadong mapapel. Nagets mo natin? Para sa akin, na-comfort ako ng message kasi buti na lang pala, I can depend on God. When I share the Word of God, hindi ko siya kailangang kayanin on my own. Pwede pala akong dumepende kay Lord. Naintindihan? At bakit tayo dapat na dumepende kay Lord, hindi sa sarili natin? Kasi po, na kay Lord talaga yung power. Wala sa atin. Na kay Lord ang power to save. Na kay Lord ang power to set captives free. Na kay Jesus yung power to heal the sick. Wala sa atin. Naintindihan po natin? Sa pangalan lang ni Jesus Christ. Sino po sa atin naka-experience? Nag-share ka tapos nalaman mo yung sharean mo may witchcraft. May nakashare na kayong ganon? Amen, di ba? Si Ate Jen sa isla. Ay, ba't ba nanggit ko? Eris. Hindi, ako din kasi may na-experience na ganon. Tapos diba pag may na-experience ka na something na hindi normal, pwede kang umatras. Tatakot ka di ko to kaya. Hindi ko to kaya, wala si Pasim, hindi ko kasama si Pasim. O kaya may sakit, yung masasharean mo, yung sakit niya hindi ubot sipon. Cancer, kunwari. Tatakot kang mag-pray. Tama ba? Kasi anong iniisip mo? Baka di gumaling? Baka di umalis? Baka kainin ako nung espiritu? Kainin? Baka ano mangyari sa akin? Baka malipat? Di ba? Pansin niyo po yun? Bakit? Ba't ganun yung mindset natin? Kasi we share, we pray, independently. Nang tayo lang, yung inaasahan natin. Power mo yan, strength mo yan, galing mo yan, talino mo yan. Tama? Pero hindi dapat. Kaya I pray na encouragement sa atin yung mensahe sa dalawang bagay. Una, sa mga magaling nang mag-share. Sino magaling mag-share dyan? Yes, walang aminado. Humble. Sino kabisado for SL? Amen. Ako kabisado ko for SL. Sino kabisado for SL? Amen. Pero babala, wag tayong magmagaling. Kasi kahit gaano natin kakabisado ang 4SL, kahit magdagdag ka pa ng sandamakmak na explanation, examples, pero kung wala yung power ng Lord, wala ding mangyayari. At yung kabilang banda naman, sino hindi kabisado yung 4SL? Amen. Sino nangangapa pa? Pwede ka pa rin magpatuloy. Kasi nga, hindi naman ikaw yan. Pwede kang dumepende sa Diyos. Hindi yan about sa kakayanan mo. Hindi yan about sa alam mo. Amen? Pero about yan sa kung sino yung kasama mo. About yan sa kung sino yung dinidependihan mo. Tandaan natin, we are not the source. We are just saved to save. Dinadaluyan lang tayo. Pero yung source si Jesus Christ yun. And when we are disconnected kay Lord, wala tayong mapapasa, wala ring mangyayari sa kanila. Kaya ano yung kailangan gawin natin? Dapat tayo ay laging nakadepende, nakakonect. Amen po. So practical application, pwede tayong mag-pray talaga before mag-share the gospel. Sino ginagawa yun? Pwede tayong mag-pray in tongues. Actually, dapat everyday talaga nagtatongues tayo Pinagpe-pray natin kasi anytime pwede kang sabihan ng Lord na mag-share ka. Paano kung hindi ka nag-devotion? Paano kung hindi ka nag-pray? Kaya mo sinasabing, di ko kaya, Lord. Kasi nung araw na yun, hindi ka nakadepende sa Kanya. Tama. Kaya dapat pala araw-araw po yung ating
Araw-araw yung ating depende, pagde-devotion, pagpe-pray in tongues. Amen po. Yun talaga yung, and yun din, pagka naging dependent naman tayo kay Lord, ano naman yung kabaliktaran? May bunga ka na. Amen po. Magagawa mo yung mga bagay na akala mong hindi mo kayang gawin. May bunga ka, hindi lang basta bunga, but fruit that will last. Yun yung sabi ni Lord sa John 15. Sabi doon, you will bear much fruit. Kapag daw tayo, sabi ni Lord, I am the vine and you were the branches. Tama ba, Pas? I am the vine and you were the branches. Kapag daw tayo ay nanatiling connected kay Lord, you will bear much fruit. Ano ba yung much? Konti lang ba yun? Madami yun, much fruit. And sabi doon, pagkasunod pa, fruit that will last. Diba? So magtatagal yung fruit natin. Amen. So kapatid, hindi mo kailangang kayanin sa sarili mo ang pag-share ng gospel. Nandyan si Jesus Christ, nandyan ang Holy Spirit to help us. Amen po. Kaya simula sa araw na to, no, lagi rin tandaan yun. It's not about me. Hindi sa galing ko, talino ko, galing ko, pero kay Jesus Christ. Kaya po yung na-request kong song, di ko alam kung alam nyo to, karamihan sa bago, kasi medyo matagal na yung song na to. Sige nga po, pa-flash yung stanza. Ito pong kanta na to ay pinamagatang When I Speak Your Name. Sabi po dito, sige po sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Next. Amen. So when we share the gospel, if we want healing, if we want strength, dun sa hahayuan natin, sino dapat kasama natin? Si Jesus. Wala ka namang nabasang may rin dito, di ba? Di ba? Amen po ba? Next po. When I speak your name, mountains move, chains are loose. Next po. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Or dun sa taong sisharean natin, sa second stanza niyan, meron pa yan, Jesus the only name that brings freedom and hope. Diba? So lahat ng kailangan natin at lahat ng kailangan ng mahahayuan natin na kay Jesus. Amen po. Kaya kailangan kasama talaga natin si Jesus. Dumedepende tayo kay Jesus sa Holy Spirit, na Spirit ni Jesus, kapag po tayo ay nag-share. Amen po. Sige po, tayo po tumayong lahat. Tayo po'y pumikit. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat for your grace, Panginoon, na nag-empower sa amin ngayon to share dependently, O God. Lord, hindi pala namin kailangang kayanin on our own. Kasi nandyan ka nga pala. And Lord, I pray na sa bawat isa, magkaroon kami talaga ng desire to depend on you, Lord. Hindi lang sa gabing ito, Panginoon, pero every day of our lives in Jesus' name. Lord, sa pag-awit namin ng kantang ito, ipakita mo kung gaano kadakila yung name mo, O God. At maging desire namin na hindi kami gumalaw, hindi kami umalis, hindi kami magsalita nang hindi namin kasama, dala yung pangalan mo, Panginoon. Ikaw mismo, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, empower us, O God, as we exalt your name in this place. In Jesus' name. Sige po, let's worship the name of Jesus. Jesus, the most beautiful name. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, When I speak your name, mountains move, chains are loose.
the most beautiful name that I know. You're the exalted one, Jesus. You have the power of love. You lift the lonely ones. You lift the lonely one, Jesus. Sige po, let's continue to exalt the name of Jesus. Jesus, the most wonderful name of all names. Jesus, the only name. Jesus, the only name that brings freedom And hope. and hope. When I speak your name. 'Cause When I speak your name, mountains move, chains are loose. So when I speak your name, darkness flees. It has no hold on. When I speak your name. 'Cause when I Yes, Lord, we declare that as we speak your name, as we share the gospel, mountains will move. chains are loose. When I speak your name. 'Cause when I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Minsan pa po, when I speak your name. When I speak Yes, your name, Jesus. mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. It has no hold on me. We sing Jesus. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one, Jesus. You have the power of love. You lift the lonely one, Jesus. Yes, Lord, we declare the power The most beautiful of the name of Jesus. name that I know. You're the exalted one, Jesus. You have the power of love. You lift the lonely Minsan pa po, let's sing when I speak your name. 'Cause when I speak your
oras pong ito, habang kumakanta po yung worship team, tayo po ay mananalangin. And let's continue to speak the name of Jesus sa mga nahayuan natin, sa mga kinoconsolidate natin. Sa iyo kung kailangan mo, sa family natin. So let's take this time to intercede. Let's speak the name of Jesus. Let's ask the power of the name of Jesus to move mountains. Sa mga tao po natin, sige po, pray. Pray po tayo sa mga nahahayuan natin, sa mga kinoconsolidate natin. Sige po, let's pray for them. Let's speak the name of Jesus and His power. In Jesus' name, sa mga nasa online, tayo po ay patuloy na manalangin para sa kanila. In Jesus' name, sa family mo, sa kaibigan mo, in Jesus' name. Sa lahat ng taong pinapaalala ng Diyos sa'yo sa oras na to, speak the name of Jesus, speak the power of God's name, of Jesus' name, over their lives, in Jesus' name. Sige po, speak healing kung kailangan nila, speak deliverance kung kailangan nila, speak salvation kung kailangan nila, speak hope kung kailangan nila ng hope, in Jesus' name. Speak victory, speak breakthrough, in Jesus' name. You left the lonely one, Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, salamat po that you are moving right now, O Lord, sa buhay ng mga taong ito, O God. Lord, thank you for the authority that you've given us, O Lord, that we can speak your name, that we can speak freedom, we can speak healing. Thank you, Lord, for this authority, O God, in Jesus' name. And I pray, O Lord, na makita namin, na pwede namin itong dalhin araw-araw, O Lord, in Jesus' name. And I pray, O Lord, na kami nga po ay humayo, nadala namin ang pangalan mo, Panginoon, at ikaw ang nakikilala nila, in Jesus' name. Nakikita nila yung buhay mo, yung kapangyarihan mo, Panginoon, sa bawat salitang lalabas sa amin, sa bawat verses na i-declare namin sa kanila, O Lord. Kahit nagbabasa lang kami ng 4SL, O God, mararanasan nila yung power mo because you are with us. You are in us, O Lord, in Jesus' name. Empower everyone, O Lord, in Jesus' name. Dapat ipakita mo, Lord, na sasamahan mo kami, Panginoon. As long as we have the right heart, as long as we will obey you, Panginoon, sasamahan mo kami. Pangako mo yun, O God, sa Matthew 28:19-20. Go ye and make disciples of all nations. Baptize them. Teach them to obey. And pangako ng Diyos, I will be with you till the very end of the age. I am with you, says the Lord. You can depend on me, says the Lord. Thank you, Lord. And I pray, O God, na mas maging kagaanan ng aming puso, yung paghahayo, yung pagsunod sa iyo, yung pagdidisciple, yung pagkukonsolidate, kahit gaano karami, O God, maging kagalakan at kagaanan po sa puso namin. Ang ihayag yung power mo sa mundong itong magulo, sa mundong itong madilim, sa mundong itong walang pag-asa, in Jesus' name. May we be carriers of your power, of your name, Jesus. And may we speak life, O Lord. Magbigay kami ng buhay, Panginoon, sa mga taong mahayuan namin this week, in Jesus' name. In Jesus' name. And wala sa amin ang ma-exalt, walang mag-glorify, O Lord, kundi pala pangalan mo lamang, Jesus Christ. Hindi yung church na to, O God, yung makita, pero yung buhay na pangalan mo, Jesus Christ. That you, Jesus Christ, still saves, O Lord. Ikaw ay patuloy pa rin na nagliligtas. Ayun po, at yun po yung makita ng mga tao. In Jesus' name. Sa paglabas namin sa linggong ito, in Jesus' name. Salamat, O God, I bless everyone. Especially, Lord, yung mga nag-commit talaga na dumepende sa iyo, Panginoon. As we depend on you, Panginoon, ikaw po bahala dun sa mga iiwan namin, O Lord, para kami ay makasunod sa iyo. In Jesus' name. Salamat, Lord, kino-cover ko po ng banal mong dugo yung ginawa mo sa amin
sa gabing ito, Panginoon. And I pray, Lord, na wala nang independently maglingkod. Wala nang independently na magbalasik, O Lord, in Jesus' name. Pero gawin namin ito palagi with you, Jesus Christ, on their side. In Jesus' name. Sa'yo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sino po dito kasama si Lord? Glory to God. Ayan, dahil dyan, sige po, maaari na po tayong, notin ako maaari na po tayong lumapit sa harapan para mag-picture. God bless po sa mga nasa online.